Noong una, akala ko simplang bakasyon lang ang lahat. Pagod na kasi ako noon sa Maynila. Halos 2 taon akong walang pahinga dahil sa trabaho ko bilang online editor sa isang maliit na publishing company. Araw-araw, pare-pareho ang routine ko. Gigising ng madaling araw, haharap sa laptop buong maghapon, tapos matutulog na parang robot. Kaya nang namatay ang huli kong kamag-anak sa probinsya, ang lola ko sa side ng mama ko, napilitan akong bumalik sa lumang bayan ila sa Sierra Madre para asikasuhin ang naiwan niyang bahay. Hindi ko naman talaga kilala ng lubos si Lola Ising. Tahimik siyang tao at bihira naming makita noon dahil mas gusto raw niyang manirahan malayo sa siyudad. Ang alam ko lang, matagal na siyang byuda at mag-isa sa lumang bahay na kahoy malapit sa bundok. Noong bata ako, minsan niya akong pinapunta roon pero saglit lang kami noon. Ang natatandaan ko lang ay sobrang tahimik ng lugar at parang masyadong malamig kahit tirik ang haraw. Pagdating ko sa baryo, parang walang nagbago sa lugar kahit ilang taon nang lumipas. Makikitid pa rin ang daan, maraming puno ng mangga at balete at halos lahat ng tao magkakakilala. Pero may kakaiba akong napansin agad. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Lola, parang iniiwasan ako ng mga tao. Hindi naman sila galit. Mas parang may gusto silang sabihin pero pinipigilan nilang sarili nila. May isang matandang babae pa nga na biglang napahimpo nang makita ko. "Ikaw bang apo ni Ising?" Tanong niya habang seryosong nakatingin sa akin. "Opo," sagot ko. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod ko sa direksyon ng gubat. "Huwag na huwag kang pupunta roon kapag gabi." Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako sa paraan ng pagkakasabi niya noon. Bago pa ako makapagtanong, mabilis na siyang umalis. Noong gabi niyon, mag-isa akong nag-ayos ng mga gamit sa bahay ni Lola. Luma na ang bahay at halos amoy kahoy at lumang papel ang buong paligid. Habang naghahalongkat ako ng mga lumang gamit sa aparador, may nakita akong maliit na kahon na puno ng mga lumang litrato. Karamihan ay itim at puti. Mga larawan ng kabataan ni Lola, pero may isang litrato ang nagpahinto sa akin. Nakatayo si Lola sa gitna ng gubat habang napapalibutan ng mga lalaking sobrang puputi at gwapo. Hindi sila mukhang ordinaryong dao. Kahit lumang litrato iyon, ramdam ko agad na may kakaiba sa mga mata nila. Parang buhay, napakunot-no ako. Hindi ko maalala na may mga ganong tao sa baryo. Sa likod ng litrato, may sulat kamay na halos burado na. "Huwag mong tatanggapin ang paanyaya kapag narinig mo na ang tugtog." Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin noon. Pero habang binabasa ko iyon, may narinig akong mahinang tunog mula sa labas. Parang musika, mahina, malayo. Parang mga instrumentong kawayan na may kasamang mahinang tambol. Napatingin ako agad sa bintana. Madilim ang paligid ng bahay pero malinaw kong nakita ang direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Sa gubat. Agad kong naalala ang sinabi ng matandang babae kanina. "Huwag kang pupunta roon kapag gabi." Pero ewan ko ba? May kung anong humihila sa akin palabas ng bahay. Parang may bumubulong sa isip ko na silipin ko lang. Kaya kumuha ko ng flashlight at lumabas. Malamig ang hangin noon kahit tag-init naman. Habang napapalapit ako sa gubat, lalong lumilinaw ang tunog ng musika. Kasabay noon ang kakaibang amoy ng bulaklak na hindi ko maipaliwanag. Matamis pero nakakahilo. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, biglang may boses akong narinig. "Huwag kang matakot." Napahinto ako. May lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Halos mawalan ako ng hininga nang makita ko siya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero sobrang gwapo niya. Maputi ang balat, matangkad, at parang kumikislap ang mga mata niya kahit madilim. Bahagyang basa ang buhok niya na parang kagagaling lang sa ulan kahit wala namang ulan buong gabi. Nakasuot siya ng simpleng puting polo pero kakaiba ang dating niya. Parang hindi bagay sa lugar. Napansin ko na hindi siya mukhang taga roon. "O, okay ka ba?" tanong niya. Hindi agad ako nakasagot. Parang biglang bumagal ang paligid habang nakatingin ako sa kanya. Ngumiti siyang ng bahagya. "Pasensya ka na kung nagulat kita. Sino ka?" tanong ko. "Taga rito lang." Hindi ko alam kung bakit. Pero may mali ang sagot niya. Tumingin siya sa likod ko saka muling ngumiti. "Narinig mo rin ba ang tugtog?" Doon ako kinabahan. "Anong meron doon?" tanong ko habang nakatingin sa direksyon ng gubat. Saglit siyang natahimik bago siya lumapit ng kaunti. "May piyesta." "Piyesta? Nang ganitong oras?" Hindi naman lahat ng piyesta ginagawa sa umaga. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kung anong misteryosong saya sa boses niya. Tapos iniabot niya yung kamay niya sa akin. "Sumama ka. Normal na tao siguro ako kung tumanggi agad."
Pero hindi ko nagawa. Habang nakatingin ako sa kanya, parang unti-unti nang nawawala lahat ng takot ko. Parang gusto ko siyang sundan kahit hindi ko siya kilala. Sa malayo, lalo pang lumakas ang tunog ng musika. At sa unang pagkakataon simula nang makarating ako sa baryo, pakiramdam ko may matagal nang naghihintay sa akin sa loob ng gubat na yon. Hindi ko na maalala kung paano ako napapayag na sumama sa kanya. Ang natatambaan ko lang, habang hawak niya ang kamay ko at habang papalalim kami sa gubat, parang unti-unting nawawala ang normal kong pag-iisip. Hindi naman ako tuluyang nawalan ng ulirat. Alam kong naglalakad ako. Alam kong delikado ang ginagawa ko. Pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na parang matagal ko nang gustong makita kung ano ang nasa loob ng gubat na iyon. Habang tumatagal, lalo kong napapansin na kakaiba ang paligid. Noong una, ordinaryong mga puno lang ang nakikita ko. Pero habang sumusunod ako sa kanya, parang unti-unting nagbabago ang gubat. Lumalaki ang mga puno, lumalamig ang hangin, at ang mga ilaw mula sa buwan ay tila mas maputi kaysa normal. Minsan, napapahinto ako dahil pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Pero tuwing lilingon ako, wala naman akong makita. Tahimik lang ang lalaki habang naglalakad kami. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Malayo pa ba? Tanong ko. Bahagya siyang lumingon sa akin. Malapit na. Napansin ko, kahit naglalakad kami sa masukal na lugar, parang hindi siya nahihanapan. Samantalang ako, ilang beses nang muntik matisod sa mga ugat at bato. Hanggang sa bigla kong marinig ang mas malinaw na tugtog. Hindi na iyon simpleng musika lang. May halong tawanan. May mga boses at may kakaibang ritmo ng tambol na parang direktang tumitibok sa dibdib ko. Maya-maya, biglang lumiwanag ang paligid. Napahinto ako. Sa gitna ng malawak na bahagi ng gubat, may malaking pagtitipon. Parang isang sinaunang piyesta. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno pero hindi kandila o bombilya ang gamit. Parang maliliit na bola ng liwanag na lumulutang sa hangin. May mahahabang mesa na puno ng pagkain at prutas na hindi ko kilala. May mga lalaking nagtatawanan habang umiinom mula sa ginintoang mga baso. At lahat sila, sobrang gwapo. Hindi normal na gwapo. Parang iisang hulmahan ang mga mukha nila. Mapuputi ang balat, matitipon ng katawan, mahahabang pilik mata, at matatalim na mga mata. Halos lahat din ay nakatingin agad sa akin pagpasok namin. Doon ako kinabahan. Biglang natahimik ang buong paligid. Tumigil ang tugtog, tumigil ang tawanan. Pakiramdam ko parang may malamig na tubig na ibinuho sa katawan ko habang sabay-sabay silang nakatingin sa akin. May ilan sa kanila ang bahagyang nangumiti. May iba namang seryoso lang. Pero pare-pareho silang nakatitig na parang matagal na nilang hinihintay ako. Huwag kang matakot, bulong ng lalaking kasama ko. Pero hindi mawala ang kaba ko. Unti-unti kaming naglakad papasok sa gitna ng piyesta habang nakatingin pa rin sila sa akin. May ilang babae rin akong nakita pero kaunti lang. At napansin ko, parang hindi sila ordinaryong mga tao. Halos hindi sila kumikibo at tila nakatingin lang sa kawalan. Habang dumadaan kami, may isang matangkad na lalaki ang lumapit sa amin. Mas maputi pa siya kaysa iba at halos pilak ang kulay ng buhok niya. Ngumiti siya sa akin. Siya na ba yon? Hindi agad sumagot ang kasama ko. Tinitigan niya lang ang lalaki. Pagkatapos ay tumando ng bahagya. Napansin ko, biglang nag-ibahang tingin ng mga naroon sa akin pagkatapos nun. Parang lalo silang naging interesado. Maganda siya, sabi ng isa habang umiinom. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, dagdag pa ng isa. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Anong ibig nilang sabihin? Mahinang tanong ko sa kasama ko, pero hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang bewang ko at marahan akong inakay papunta sa isang mesa. Hindi ko alam kung bakit pero nang hawakan niya ako, parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi yun normal. Pakiramdam ko parang akong nahihilo pero ayaw kong lumayo sa kanya.
May inilapag na baso sa harap ko. Mukhang alak pero kulay asul ang laman. "Huwag," sabi bigla ng kasama ko bago ko pa mahawakan. Napatingin siya sa lalaking nagbigay ng inumin. "Bakit?" tanong nito habang nangangiti. Hindi pa siya handa. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may tensyon sa pagitan nila. Biglang may mahinang bulbulong akong narinig sa ibang mesa. "Tingnan mo ang mga mata niya. Kamukha niya." Imposible. Napakunot noo ko. Habang tumatagal, lalo kong napapansin ang kakaibang bagay sa paligid. Walang halos isang matandang tao roon. Walang bata. At higit sa lahat, walang gumagamit ng cellphone. Parang hindi kabilang ng modernong panahon ang lugar na iyon. Maya-maya, nagsimula muli ang tugtog. May mga lalaking nagsimulang sumayaw sa gitna habang nakatingin sa akin. Hindi malaswa ang sayaw nila, pero may kakaibang paraan ng kanilang pagkilos na parang nangangaakit. At habang pinapanood ko sila, may napansin akong kakaiba. Isa sa mga lalaki ang nangumiti habang nakatingin sa akin. At sa loob lamang ng ilang segundo, parang may kung anong gumalaw sa likod niya. Parang anino. Pero hindi simpleng anino. Mukha yung malaking sungo. Napapikit agad ako. Pagdilat ko, normal na ulit siya. Bigla akong kinabahan. "Gusto ko nang umuwi," sabi ko agad. Pero bago pa sumagot ang kasama ko, may malakas na boses na narinig mula sa likod. "Huwag muna." Napalingon ako. May lalaking nakaupo sa malaking kahoy na upuan sa dulo ng piyesta. Hindi ko napansin kanina dahil madilim ang bahaging iyon. Pero ngayon, malinaw na kitang nakita. Siya ang pinakagwapo sa kanilang lahat. Pero siya rin ang pinakamakakatakot. Nakatingin lang siya sa akin habang bahagyang nangangiti. At sa unang pagkakataon simula nang nakarating ako roon, naramdaman kong mali ang lahat. Sobrang mali. Dahil habang nakatingin siya sa akin, dahan-dahan niyang sinabi ang mga salitang nagpalamig ng buong katawan ko. "Matagal kaming hinihintay." Hindi ko may paliwanag ang pakiramdam ko nang sabihin ng lalaking iyon na matagal nila akong hinintay. Parang may kung anong malamig na gumapang mula sa batok ko pababa sa buong katawan ko. Hindi ko na alam kung epekto ba iyon ng lugar o talagang may mali sa mga taong nakapaligid sa akin. Napatingin ako sa lalaking kasama ko. Tahimik lang siya habang nakatingin doon sa lalaking nakaupo sa malaking kahoy na upuan. Napansin kong parang ibang tingin niya ngayon. Kanina may lambing at kalmadong misteryo sa mga mata niya. Pero ngayon, parang may halong pag-aalala. Tumayo ang lalaking nasa dulo. Tahimik agad ang lahat. Wala akong narinig na huni ng kuliglik. Unti-unti siyang naglakad papalapit sa akin habang nakangiti ng bahagya. Habang lumalapit siya, mas lalo kong napapansin na hindi normal ang itsura niya. Sobrang perpekto ng mukha niya na halos wala ng emosyon. At habang tumatama ang liwanag sa mga mata niya, parang may kulay gintong kumikislap sa loob noon. "Natakot ka ba?" tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Parang hirap akong huminga habang nakatingin sa kanya. "Hindi ko alam kung anong lugar na ito," sagot ko. Bahagya siyang tumawa. "Hindi mo kailangang malaman agad." Bigla niyang hinawakan ang isang hibla ng buhok ko. At nang gawin niya iyon, may kung anong kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may boses sa loob ng ulo ko. Mahina. Pabulong. Parang maraming taong sabay-sabay nagsasalita pero hindi ko maintindihan. Napapikit ako. At nang dumilat ako ulit, nakita kong seryoso na ang lalaking kasama ko. "Tama na," malamig niyang sabi. Napatingin sa kanya ang lalaki. Ngumiti lang ito. "Pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi pa ito ang oras." Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila pero lalo akong kinakabahan. Biglang may malakas na tunog ng tambol. Sabay-sabay tumingin sa gitna ang lahat. May mga babaeng nagsimulang magsayaw habang paikot-ikot sa malaking apoy. Nakasuot sila ng mahahabang puting damit at lahat sila walang emosyon ng mukha. Habang pinapanood ko sila, may napansin akong kakaiba.
parang hindi sumasayad ang paa nila sa lupa. Doon ako tuluyang natakot. Ano ba talaga kayo? Mahinang tanong ko. Walang sumagot. Pero napansin kong marami sa kanila ang nakangiti habang nakatingin sa akin. Parang gusto nilang ako mismo ang makahula. Maya-maya, may isang lalaking lumapit at nag-abot ng mangkok may lamang kakaibang prutas. Kulay pula iyon at mukhang makatas. Kainin mo, sabi niya. Hindi ako gutom. Tikman mo lang. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko bago ko pa mahawakan ng prutas. Huwag. Napatingin ako sa kanya. Bakit parang ayaw niyang kainin ko ang kahit ano roon? Napansin iyon ng iba. At doon ko unang naramdaman ang pagbabago ng atmosphere sa paligid namin. Kanina parang masaya lang silang lahat. Ngayon, parang may tensyon na. Parang may hindi silang pinagkakasunduan. Tinatanggihan mo ang handog namin? Tanong ng isa habang malamig na nakatingin sa kasama ko. Huwag ninyo siyang pilitin. Hindi mo kontrolado ang lahat dito. Tahimik lang ang kasama ko, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid namin. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga dahon kahit wala namang bagyo. At doon ko nakita. Sa isang iglap, habang nakatingin ako sa lalaking may pilat na buhok, parang nag-iba ang anyo niya. Humaba ng bahagya ang mga mata niya. Naging matalim ang mga ngipin niya. At may maitim na sungoy na lumitaw sa gilid ng ulo niya, bago agad nawala. Napaatras ako agad. Napansin iyon ng lahat. Tahimik ulit, hanggang sa marahan akong hinawakan ng kasama ko. Tignan mo ako. Napatingin ako sa kanya. Makinig ka, mahinahon niyang sabi. Ano man ang makita mo rito ngayong gabi, huwag kang matatakot. Hindi kayo tao, bulong ko. Wala siyang isinagot. Pero sa mga mata niya, alam kong tama ako. Biglang may malakas na huyawan mula sa gitna ng piyesta. Nagsimula muling sumayaw ang mga naroon, pero ngayon, mas mabilis na ang galaw nila. Ang iba paikot-ikot sa apoy, habang ang iba nakatingin lang sa akin. At habang tumatagal, parang umiinit ang ulo ko. Nahihilo ako, parang umiikot ang paligid. Biglang may kung anong imahe na pumasok sa isip ko. Isang babae. Nakatayo siya sa parehong gubat. Panapalibutan siya ng parehong mga lalaki. At nang lumingon siya sa akin, halos tumigil ang puso ko. Si Lola Ising. Napahawakan ako agad sa ulo ko. Anong nangyayari? Nanginginig na tanong ko. Biglang hinawakan ako ng kasama ko. Hindi tayo dapat nagtagal dito. Huli na yata ito, sabi ng lalaking nakaupo sa malaking kahoy na upuan. Unti-unti siyang tumayo, at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Hindi tuluyang nagbago ang mukha niya, pero mula sa likod niya, may malalaking animong parang sungoy at pakpak na unti-unting lumitaw sa apoy. Nagsimula akong umatras, habang ang ibang mga lalaki naman ay dahan-dahang lumalapit sa akin. Parang mga gutom na hayop na matagal nang hindi nakakakita ng tao. Hindi namin sila sasaktan, sabi ng isa habang nakangiti. Mananatili lang sila rito. Kasama natin. Habang buhay. Biglang humigpit ang hawak ng kasama ko sa kamay ko. At kapag sinabi kong tumakbo, bulong niya sa akin, huwag kang lilingon. Hindi ko na hinintay ang kasunod niyang sasabihin. Sa paraan pa lang ng paghawak niya sa kamay ko, alam kong seryoso siya. Mabilis siyang humarap sa mga lalaking papalapit sa amin habang mahigpit akong hawak. Napansin kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Kanina, kalmado at halos walang emosyon. Ngayon, parang may galit na siyang pinipigilan. Hindi ninyo siya pwedeng kunin, malamig niyang sabi. Natawa ang lalaking may pilak na buhok at sino ka para pigilan kami. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang apoy sa gitna ng piyesta na parang may sariling buhay. Ang mga anino ng mga lalaking nakapaligid sa amin ay tila humahaba sa lupa habang unti-unti silang lumalapit. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga ng maayos. Lalo na nang mapansin kong habang papalapit sila, unti-unti ring nawawala ang ilusyon sa mukha nila. May mga matang nagiging sobrang itim. May mga ngiping humahaba at sa likod ng ilan sa kanila
kanila, may mga sungay na tila sumisilip mula sa anino. Napahigpit ang hawak ko sa braso ng kasama ko. Ano sila? Nanginginig kong bulong. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Mga engkanto. Parang tumigil ang buong mundo ko nang marinig ko iyon. Noong bata ako, lagi akong tinatakot ng mama ko tungkol sa engkanto. Mga nilalang daw na nakatira sa gubat at nangunguha ng tao. Pero syempre, lumaki akong iniisip na kwento lang iyon ng matatanda. Pero ngayon, nasa harapan ko sila at lahat sila nakatingin sa akin. Biglang nagsalita ang lalaking nakaupo kanina sa malaking kahoy na upuan. Hindi mo na siya maitatago sa amin. Hindi siya kabilang dito. Ang dugo niya ang nagsabi ng kabaliktaran. Hindi ko maintindihan ang ibig nilang sabihin, pero lalo akong kinabahan nang marinig ko iyon. Dugo. Bakit pa ulit-ulit nilang sinasabi iyon? Biglang humarap sa akin ang kasama ko. Sa unang pagkakataon, nakita kong may lungkot sa mga mata niya. Kailangan nating umalis. Paano? Hindi na siya sumagot. Sa isang iglap, bigla niyang akong hinila palayo habang sabay na lumakas ang hangin sa paligid at doon nagsimula ang gulo. May malalakas na sigaw akong narinig mula sa likod namin habang tumatakbo kami sa gitna ng gubat. Hindi ko na alam kung saan kami dumadaan dahil halos madadapa-dapa ako sa bilis namin. Pero ang pinakamatatakot, may naririnig akong mga yabag na sumusunod sa amin kahit sa taas ng mga puno. Parang may mga bagay na tumatalon mula sanga hanggang sanga. Minsan, may mga aninong dumadaan sa gilid ng mata ko. Mabilis, mahahaba ang katawan. Hindi tao, bilis! Sigaw niya. Halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko sa sobrang takot. Habang tumatakbo kami, lalo kong napapansin na parang hindi normal ang gubat. Kanina pa kaming tumatakbo pero pakiramdam ko paikot-ikot lang kami. Pare-parehong mga puno, pare-parehong daan. At habang tumatagal, parang lumalamig ang paligid. Biglang may malakas na tunog mula sa likod namin. Parang may malaking bagay na bumagsak sa lupa. Paglingon ko, halos mapasigaw ako. May isa sa mga lalaki ang nakatayo sa likod namin pero hindi na siya mukhang tao. Matangkad siya. Halos 2 beses ang laki kaysa normal na tao. Mahahaba ang mga daliri at mamumula ang mga mata. At sa likod niya, malinaw ko nang nakita ang malalaking sungay. Tumatakbo ka pa rin? Galit nitong sigaw. Biglang humarap ang kasama ko sa kanya. Atras. Tumawa lang ang nilalang, hindi mo na siya maitataskas. Sa unang pagkakataon, nakita kong nagbago rin ang kasama ko. Hindi tulad nung iba, hindi nakakatakot ang pagbabago niya, pero unti-unting kumislap ang mga mata niya ng kulay ginto at may kakaibang marka na lumitaw sa gilid ng leeg niya. Biglang huminto ang hangin sa paligid. Tahimik, sobrang tahimik, hanggang sa biglang umatras ang nilalang sa harapan namin na parang natakot. Taksil ka, galit nitong sabi, bago mabilis na nawala sa dilim. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Halika, mabilis niyang sabi bago niya ulit akong hinila. Hindi na ako sumalita habang tumatakbo kami palabas ng gubat. Pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay sa sobrang takot, hanggang sa maya-maya may nakita akong ilaw sa malayo, ang bahay ni Lola. Paglabas namin sa gubat, bigla siyang huminto at doon ko unang napansin na parang mahina na siya. Mabilis ang paghinga niya at tila may sakit. Aoyos ka ba? Tanyong ko. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin na parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya ang sarili niya. Makinig ka sa akin, mahinaon niyang sabi. Kapag narinig mo ulit ang tugtog, huwag kang lalabas ng bahay. Hindi ko naintindihan kung anong nangyayari. Mas mabuti nang hindi mo muna maintindihan. Bakit ako? Tahimik siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa gubat. Parang may nararamdaman siyang paparating. Dahil matagal ka na nilang hinahanap, kinilabutan ako. Anong gusto nila sa akin? Doon siya unang tumingin direkta sa mga mata ko. At sa unang pagkakataon, nakita kong hindi lang lungkot ang nasa mukha niya. May takot din siya. Gusto kang manatili sa mundo nila. Biglang lumakas ulit ang tugtog mula sa loob ng gubat. Mahina pero malinaw. At sabay nun, nakita kong unti-unting namumula ang mukha niya. Kailangan ko nang umalis. Huwag! Mabilis kong sabi ng hindi ko namamalayan. Natigilan siya. Parang nagulat sa sinabi ko. Hindi rin ako alam kung bakit ayokong umalis siya. Siguro dahil siya lang ang tanging hindi kong kinatatakutan sa gabing iyon. Bahagya siyang numiti, pero malungkot ang numiti niya. Hindi pa tayo tapos magkita. At bago pa ako makapagsalita ulit, bigla siyang umatras sa papuntang dilim ng gubat. Sa loob lang ng ilang segundo, tuluyan na siyang nawala at naiwan akong mag-isa sa harap ng bahay ni Lola habang unti-unting lumalakas ang pakiramdam kong may mga matang nakatingin pa in sa akin mula sa kadiliman ng kagubatan. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pagkapasok ko sa bahay ni Lola, agad kong isinara lahat ng bintana at pintuan kahit alam kong walang saysay yon kung talagang gusto akong sundan ang mga nilalang na yon. Naminginig pa rin ang mga kamay ko habang nakaupo ako sa lumang sofa sa sala. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita ko sa gubat. Ang mga mata nila, ang mga sungay, at higit sa lahat, ang paraan ng pagtitig nila sa akin na parang hindi ako simpleng tao. Madaling araw na yata ako nabatulog dahil sa pagod at takot.
Pero paggising ko kinabukasan, pakiramdam ko parang panaginip lang ang lahat. Tahimik ang paligid. Naririnig ko ang pilaok ng manok sa labas at ang maingay na tunog ng mga batang naglalaro sa kalsada. Normal na normal ang baryo. Pero nang tumayo ako mula sa higaan, doon ako natigilan. Puro putik ang talampakan ko at may mga tuyong dahon pa sa laylayan ng damit ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Totoo ang lahat. Napaupo ako sa gilid ng kama habang pilit iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Gusto kong umalis agad ng baryo noong ding araw na yon pero may kung anong bumipigil sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may parte sa isip ko na gustong malaman pa ang totoo. At ang pinakamasama, hindi mawala sa isip ko ang lalaking kasama ko kagabi. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya pero pakiramdam ko parang matagal ko na siyang kilala. Habang nag-iisip ako, may narinig akong katok sa labas. Napatalon ako sa gulat. Mabagal akong lumapit sa pinto habang kabado. Pero pagtingin ko sa bintana, isang matandang babae lang ang nakita ko. Siya yung parehong matandang kumausap sa akin noong unang araw ko sa baryo. Pagkabukas ko ng pinto, seryoso agad ang mukha niya. "Pumasok po kayo," sabi ko. Tahimik siyang pumasok habang paikot-ikot ang tingin sa bahay ni Lola. Parang may hinahanap. Maya-maya, naupo siya sa harap ko. "Pumunta ka kagabi sa gubat, hindi ba?" Hindi ako agad nakasagot, pero mukhang hindi na niya kailangan ng sagot. Napabuntong hininga siya. "Pareho kayo ng lola mo." Namlamig agad ang katawan ko. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tahimik muna siya bago nagsalita. "Maraming taon na ang nakalipas, may piyesta ring nangyari sa gubat at doon unang nawala ang lola mo." Napakunot noo ako. "Pero nakabalik naman siya." "Oo, pero hindi na siya naging pareho pagkatapos nun." Tahimik akong nakinig habang lalo akong kinakabahan. Ayon sa kanya, bata pa raw si Lola noon nang bigla na lang mawala ng 3 araw sa baryo. Halos lahat daw ng tao noon ay naniwalang patay na siya. Pero bumalik daw ito isang gabi na sugatan at halos hindi makapagsalita. Pagkatapos nun, hindi na raw muling nag-asawa si Lola. At simula noon, lagi na raw nitong iniiwasan ng gubat. "Bakit hindi niya sinabi sa amin?" "Dahil ayaw niyang madamay kayo." Bigla siyang tumingin sa akin ng diretsyo. "Pero mukhang nakita ka na nila." Kinabahan ako lalo. "Sino ba talaga sila?" Hindi agad siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang kumuha ng maliit na supot mula sa bulsa niya. May lamang parang tuyong dahon at maliliit na bato. "Isabit mo ito bago maggabi." "Ano po yan?" "Proteksyon." Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi, pero matapos lahat ng nakita ko kagabi, wala na akong lakas para pagdudahan pa siya. Maya-maya, bigla siyang tumingin sa leg ko. At doon siya natigilan. "Mahal na Diyos! Ano po? May marka ka?" Bigla akong kinabahan. Mabilis akong tumakbo papunta sa lumang salamin ni Lola. At halos wala na akong hininga nang makita ko yun. Sa gilid ng leeg ko, may manipis na gintong marka na parang ugat o sulat na hindi ko maintindihan. Sigurado akong wala yun dati. "Hindi pwede," bulong ng matanda. "Ano ito? Tinandaan ka na nila." Pakiramdam ko parang mawawalan ako ng malay. Naalala ko bigla nang hawakan ako nung lalaking nakaupo sa malaking kahoy na upuan sa piyesta. Hindi ko namalayan na pahawak ako agad sa leeg ko. "Matatanggal ba ito?" Tahimik lang ang matanda. At sa katahimikan niya, doon ako mas natakot. Biglang may malakas na hangin na pumasok sa bahay kahit sarado ang mga bintana. Kasabay noon, may mahinang tunog na naman akong narinig. Tambol. Mahina pero malinaw. Agad namutla ang matanda. Hindi pa gabi. Unti-unti akong nilamon ng kaba habang lumalakas ang tugtog sa labas. At maya-maya, may nahinang bulong na malirinig ako malapit sa tenga ko. "Bumalik ka." Napalingon ako agad pero wala namang tao. Nanginginig na ako noon at mas lalo akong natakot nang napansin kong tumitigil ang mga tao sa labas ng bahay namin habang nakatingin sa direksyon ko. Parang may kakaiba silang nakikita sa akin. Maya-maya, may batang lalaking napahinto sa labas ng bakuran. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. Nandyan na sila. Bago pa ako makapagtanong,
Mabilis na siyang hinila ng nanay niya palayo. Tahimik ulit ang paligid, pero maya-maya may naamoy kong parehong matamis na bulaklak mula sa gubat. Ang parehong amoy noong gabing pumunta ako sa piyesta. At habang unti-unting lumalakas yon, bigla kong naalala ang mukha ng lalaking nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko siya lang tila ang tanging makakatulong sa akin. Dahil habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na parang may kung anong humihila sa akin pabalik sa gubat kahit ayoko na nitong balikan. Hindi na naging normal ang mga sumunod na araw ko sa baryo. Mula nang lumitaw ang marka sa leeg ko, pakiramdam ko parang may kung anong nagbago sa paligid ko. Hindi ko man makita ng direkta, ramdam kong may mga matang laging nakasunod sa akin kahit nasa loob ako ng bahay ni Lola. Minsan habang nagluluto ako, bigla na lang gumagalaw ang kortina kahit walang hangin. Minsan naman, may naririnig akong yabag sa bubong tuwing hating gabi. At ang pinaka nakakatakot, halos gabi-gabi ko nang napapanaginipan ng piyesta sa gubat. Pare-pareho lagi ang panaginip. Nakasuot ako ng puting damit habang naglalakad sa gitna ng apoy at nakapaligid sa akin ng mga lalaking engkanto. Nakatingin lang sila habang nakangiti. At sa dulo ng lahat, naroon yung lalaking nagligtas sa akin. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ako. Pero sa bawat panaginip, parang mas lumulungkot ang mukha niya. Hanggang sa isang gabi, nagising akong hingal na hingal. Basang-basa ng pawis ang damit ko kahit malamig ang panahon. At nang tumingin ako sa bintana, nandoon siya. Halos tumigil ang puso ko. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno sa labas ng bahay habang nakatingin diretso sa kwarto ko. Agad akong bumangon at lumabas ng bahay kahit nanginginig. Paglabas ko, tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon dahil maliwanag ang buwan. At habang tumatagal, lalo kong napapansin na hindi talaga siya ordinaryong nilalang. Masyadong perpekto ang mukha niya. Kahit ang mga mata niya parang hindi normal na mata ng tao. Kapag tumatama ang liwanag ng buwan doon, tila may gintong apoy sa loob. Ano bang nangyayari sa akin? Agad kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin muna siya sa marka sa leeg ko. At doon ko nakita ang lungkot sa mukha niya. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Bulong niya. Anong ibig sabihin nito? Tinatanggap ka na ng gubat. Bigla akong kinabahan. Ayoko. Alam ko. Kung alam mo pala, bakit hindi mo ako tulungan? Tahimik siya. Parang may malalim siyang iniisip. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa kanya. Sa totoo lang, habang nakatingin ako sa kanya, pakiramdam ko parang siya na lang ang natitirang ligtas na bagay sa buhay ko. Anong pangalan mo? Tanong ko. Saglit siyang natigilan na parang hindi niya inaasahang itatanong ko yun. Kaylen. Tahimik kong inulit sa isip ko ang pangalan niya. Engkanto ka rin. Hindi niya itinanggi. Oo. Dapat siguro natakot akong tuluyan noon, pero hindi. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero habang tumatagal, parang mas nararamdaman kong iba siya sa ibang nilalang na nakita ko sa piyesta. Bakit mo ako tinulungan? Muling natahimik si Kaylen. Pagkatapos ay tumingin siya sa gubat. Dahil ayokong mangyari sa iyo ang nangyari noon. Anong nangyari? Unti-unti siyang humarap sa akin. At dahil matagal kitang binabantayan, nang lamig ang katawan ko. Ano? Hindi mo lang alam. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kaba akong naramdaman sa dibdib ko. Hindi iyon takot. Mas parang bigat ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ano bang gusto nila sa akin? Mahinang tanong ko. Huminga ng malalim si Kaylen. May mga batas sa mundo namin. At isa sa mga yon, kapag may dugo ng engkanto ang isang tao, pwede siyang kunin pabalik sa kanila. Bigla akong kinabahan. Ano? Tahimik siya. Hindi pwede. Hindi lahat ng nasa kwento ng tao ay kasinungalingan. Napaatras ako ng bahagya.
Biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Ang sinabi ng matandang babae, ang pagkawala ni Lola noon, at ang paraan ng pagtitig sa akin ng mga engkanto sa piyesta. May dugo akong engkanto. Nanginginig akong tanong. Konti. Parang gusto kong matawa sa sobrang gulo ng isip ko. Imposible. Hindi pwedeng totoo iyon. Pero kasabay ng pagtanggi ng isip ko, may parte ng katawan kong tila alam ng totoo ang lahat. Lalo nang biglang kumirot ang marka sa liig ko. Napahawak ako agad doon. At sa isang iglap, may mga imahe na namang pumasok sa isip ko. Mga anim na naglalakad sa gubat. Isang babaeng umiiyak. At isang lalaking nakaluhod habang may hawak na kamay ng tao. Mabilis akong napapikit. Pagdilat ko, hawak na ni Kayla ng braso ko. Okay ka ba? Ano yun? Mga alaala. Kaninong alaala? Tahimik siya. At mas lalo akong kinakabahan dahil sa katahimikan niyang iyon. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Kasabay noon ang mahinang tunog ng tambul mula sa malayo. Napatingin agad si Kaylen sa direksyon ng gubat. Hinahanap ka nila. Hindi na ako babalik doon. Kapag tuluyan kang tinawag ng marka mo, hindi ganun kadali tumanggi. Naramdaman kong bumigat lalo ang dibdib ko. Ano bang mangyayari kapag nakuha nila ako? Hindi agad siya sumagot. Pero nang tumingin siya sa akin, doon ko unang nakita ang takot sa mga mata niya. Hindi ka na makakabalik sa mundo ng tao. Tahimok akong napatitig sa kanya. At sa unang pagkakataon simula nang mangyari ang lahat, naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang dati kong buhay. Parang may invisible na kamay na dahan-dahang humihila sa akin papunta sa isang mundong hindi ko maintindihan. At ang pinaka nakakatakot, habang tumatagal, parang may parte sa akin na gustong sumama. Hindi ko sinabi kay Ellen pero habang lumilipas sa mga araw, pakiramdam ko talaga may nagbabago na sa akin. Hindi lang iyon dahil sa marka sa leeg ko, pati katawan ko parang unti-unting nasasanay sa kung anong koneksyon ko sa gubat. Mas malinaw na akong makarinig kahit malayo ang tunog. Minsan habang nasa loob ako ng bahay, naririnig ko ang mga bulungan mula sa labas kahit walang tao. May mga pagkakataon ding naaamoy ko ang matamis na amoy ng mga bulaklak bago pa man lumakas ang hangin. At gabi-gabi, lumalakas ang tawag ng gubat. Parang may boses na paulit-ulit bumubulong sa isip ko. Bumalik ka. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Nagising ako na parang wala sa sarili. Mabigat ang dibdib ko at sobrang init ng marka sa leeg ko na para bang sinusunog ang balat ko. Mabilis akong bumangon at doon ko napansin na bukas ang bintana ng kwarto ko. Sigurado akong isinara ko iyon bago matulog. Mula sa labas, rinig na rinig ko ang mahinang tugtog ng tambol. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako natakot. Parang may kung anong humihila sa akin palabas ng bahay. Parang may bahagi sa isip kong gustong sundan ng tunog. Hindi ko na namalayang naglalakad na pala ako palabas ng bakuran habang nakatingin diretso sa direksyon ng gubat. Wala na akong dalang flashlight. Wala na rin akong pakialam kung delikado. Habang papalapit ako sa kagubatan, lalo kong nararamdaman ang kakaibang init sa katawan ko. At nang tuluyan akong makapasok sa pagitan ng malalaking puno, biglang nag-iba ang paligid. Parang naging mas maliwanag ang buwan, mas makulay ang mga dahon, at ang hangin parang may buhay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal naglakad hanggang sa bigla kong marinig ang boses ni Ellen. Tumigil ka. Napahinto ako. Nakatayo siya sa harapan ko habang seryoso ang muka. Hindi ka dapat nandito. Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko parang hindi tuluyang kontrolado ng sarili kong katawan. Hindi ko mapipigilan. Bulong ko. Napatingin siya agad sa marka sa liig ko at doon siya tila lalong nabahala. Mas mabilis ka nang naaapektuhan. Limapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. At sa isang iglap, tila bumalik ang normal kong pag-iisip. Napahinga ako ng malalim. Ano bang ginagawa nila sa akin? Mahina akong tanong. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila kayo nakukuha. Bakit ako? Tahimik siyang napatingin sa akin. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang gilid ng leeg ko kung saan naroon ang marka.
dahil ikaw ang hinahanap ng kaharian. Bigla akong kinabahan. Bago pa ako makapagtanong, may malakas na yabag kaming narinig mula sa likod. Kasabay noon ang malamig na hangin. Mabilis akong napalingon at halos mawalan ako ng hininga. May mga lalaki nang nakatayo sa pagitan ng mga puno. Pare-pareho silang iyong mga engkantong nakita ko sa pista. Ngulit ngayon, wala nang ilusyon. Malinaw ko nang nakikita ang tunay nilang anyo. Mahahaba ang katawan nila, mas matatalim ang mga mata, at ang iba may malalaking sungay na tila gawa ng maitim na kahoy. Nakatingin silang lahat sa akin, parang gutom. "Hindi mo nang maitatago siya," sabi ng isa habang nakangiti. "Oras na para bumalik siya." Humakbang si Kaelen sa harap ko. "Atras kayo." Natawa ang isa. "Handa ka bang kalabanin ang sarili mong kaharian para sa kanya?" Tahimik lang si Kaelen, pero ramdam kong tensyonado siya. Biglang simulang umugong ang lupa sa paligid namin, at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, may maliwanag na ilaw na lumitaw sa gitna ng kagubatan. Kasabay noon ang napakalakas na tunog ng tambol, parang may malaking pintuang bumubukas sa gitna ng mundo. Napalingon ako, at doon ko nakita. Sa gitna ng mga puno, may tila liwanag na bumabalot sa isang napakalaking arko na gawa ng ugat at kahoy. Ngunit hindi iyon ordinaryong puno. Gumagalaw ito, humihinga, at sa loob ng arko may ibang mundo. Nanlamig ang buong katawan ko habang nakatingin doon. Napakaganda nito, pero nakakatakot. May malalaking puno na kulay pilak ang dahon, mga ilog na kumikislap ng kulay asul, mga ilaw na lumulutang sa hangin na parang bituin. At sa malayo, may isang napakalaking kaharian, parang kastilyong gawa ng ginto at ugat ng puno. Hindi ako makagalaw habang nakatingin doon. Parang may bahagi ng sarili kong gustong lumapit. Parang kilala ko ang lugar kahit hindi pa ako nakakapunta roon. "Hindi," mahinang sabi ni Kaelen habang nakatingin sa akin. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko ng mahigpit. "Huwag kang titingin ng matagal." Pero huli na, may kung anong bumuhos sa isip ko. Mga imahe, mga alaala. Nakita ko ang isang babae, kamukha ko. Nakatayo siya sa loob ng kaharian ng iyon habang may mga engkantong nakaluhod sa harap niya. At sa tabi niya, si Kaelen. Bigla akong napahawak sa ulo ko sa sobrang sakit. Napasinghap ako habang umiikot ang paligid, at sa gitna ng lahat ng iyon, may isang boses akong narinig sa loob ng isip ko. "Umuwi ka na." Pagdilat ko ulit, nakita kong nakatingin sa akin ang lahat ng mga engkanto, at sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman ko, kundi kakaibang lungkot. Dahil habang nakatingin ako sa kaharian sa likod ng portal, pakiramdam ko parang may parte ng puso kong matagal nang nawawala, ang unti-unting nakakahanap ng daan pa uwi. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kaharian sa loob ng portal. Parang may kung anong humihila sa aking palabas ng sarili kong katawan. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilog na kumikislap at ang napakalaking kastilyong tila buhay, lalo kong nararamdaman na parang kilala ko ang lugar na iyon. Hindi bilang estranghero, kundi bilang isang taong minsang naging bahagi roon. Unti-unting humina ang tunog sa paligid ko hanggang sa ang marinig ko na lang ay ang tibok ng puso ko. At sa loob ng isip ko, paulit-ulit ang parehong bulong. "Umuwi ka na." Napahakbang ako nang hindi ko namamalayan. Pero mabilis akong hinila ni Kaelen. "Hindi," malakas niyang sabi. Parang bigla akong nagising mula sa mahimbing na panaginip. Napakurap ako habang mabilis na bumalik ang normal kong pag-iisip. Napahawak ako agad sa ulo ko. Ano iyon?" "Tinatawag ka nila," seryosong sagot niya. Napatingin ako sa portal. Sa loob noon, may mga anyong unti-unting lumalapit. Mga matataas na nilalang na nakasuot na mahahabang kasuotan na tila gawa ng usok at dahon. Hindi ko man makita ng malinaw ang mukha nila, ramdam kong nakatingin silang lahat sa akin. At hindi ko maintindihan kung bakit may parte sa dibdib kong nasasaktan habang pinagmamasdan sila. Bakit parang napalunok ako? Parang kilala ko sila. Tahimik si Kaelen, at sa katahimikan niyang iyon, lalo akong natakot. Biglang nagsalita ang isang engkanto may malaking sungay.
Dahil dugo nila ang nasa loob mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Lumapit pa ito ng kaunti habang nakatitig sa akin. Matagal ka nang nakatakdang bumalik. Ayaw kong sumama sa inyo. Mabilis kong sagot. Ngumiti lamang ito. Hindi mo pa nauunawaan ang tunay mong sarili. Mabilis akong umatras palapit kay Kaylen. At doon ko unang napansin na tila napapalibutan na kami. Unti-unting lumalabas ang mga engkanto mula sa dilim ng kagubatan. Ang iba'y nakadapa sa malalaking sanga ng puno habang nakatingin sa akin. Ang iba na may tahimik lang na nakatayo, ngumit hindi inaalis ang tingin sa marka sa leeg ko. Parang mga hayop na naghihintay. Humigpit ang hawak ni Kaylen sa kamay ko. Makinig ka sa akin, bulong niya. Ano man ang mangyari, huwag kang lalapit sa portal. Pero bakit parang may humihila sa akin doon? Dahil konektado ka sa kaharian. Hindi ko na alam ang dapat kong paniwalaan. Pakiramdam ko, parang hati ang isip ko. May parte sa akin na gustong tumakbo palayo, pero may isa ring parte na gustong lumapit sa liwanag sa loob ng portal. At yon ang pinakamanakakatakot sa lahat. Biglang umugong ang buong kagubatan. Kasabay noon, lumawak ang portal. At mula sa loob noon, may isang babae ang dahan-dahang lumabas. Napasinghap ako. Hindi dahil nakakatakot siya, kundi dahil napakaganda niya. Mahaba ang buhok niyang tila pilak at halos lumulutang ang puting kasuotan niya habang naglalakad. Ngunit ang mga mata niya, sobrang lungkot. Huminto siya sa harapan ko. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin na parang matagal na niyang gustong makita. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Kamukha mo siya, hindi ako agad nakasagot. Sino? Biglang napatingin siya kay Kaylen at doon nag-iba ang ekspresyon niya. Hanggang ngayon, ipinaglalaban mo pa rin siya. Tahimik lang si Kaylen pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Sino kayo? Tanong ko. Dahan-dahang lumapit ang babae sa akin. Atalia. Hindi ko alam kung bakit pero nang marinig ko ang pangalan niya, parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Mahal kita noong sanggol ka pa lamang. Nanlamig ako. Ano? May lungkot sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ka dapat ipinanganak sa mundo ng tao. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Napaatras ako agad. Ano bang ibig niyong sabihin? Tahimik muna si Atalia bago siya muling nagsalita. Ang tunay mong ina ay isa sa amin. Parang nawalan ako ng hininga. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Imposible. Patay na ang mama ko. Lumaki akong normal na tao. Pero habang pilit kong itinatanggi iyon sa isip ko, nagsimulang sumakit ng matindi ang marka sa leeg ko. At kasabay noon, may mga alaala na namang pumasok sa isip ko. Mga kamay na may mahahabang daliri. Isang babaeng umiiyak habang may yakap na sanggol. At isang lalaking galit na galit habang bumubukas ang portal sa gitna ng kagubatan. Napapikit ako sa sobrang sakit. At nang dumilat ako, tumutulo na ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi, mahina akong sabi. Lumapit agad si Kaylen at hinawak ang balikat ko. Tama na. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang lumakas ang hangin. Kasabay noon ang pagdilim ng buong paligid. Napatingin lahat sa likod ng portal. At doon ko nakita ang isang napakalaking nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa liwanag. Mas matangkad ito kaysa lahat ng engkanto roon. May malalaking sungay na tila ugat ng puno. At ang mga mata niya, kulay purong ginto. Tahimik ang buong gubat habang nakatingin siya sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinalita. Sa wakas, natagpuan ka na rin namin. At sa unang pagkakataon simula nang mangyari ang lahat, nakita kong natakot si Kaylen. Hindi ko malilimutan ang itsura ni Kaelen nang lumabas ang nilalang na iyon mula sa portal. Sa unang pagkakataon simula nang nakilala ko siya, nakita kong nawalan siya ng kontrol sa emosyon niya. Hindi iyon simpleng kaba. Tunay na takot iyon. At dahil doon, lalo akong kinabahan. Tahimik ang buong kagubatan habang dahan-dahang naglalakad palabas ng portal ang nilalang. Habang papalapit siya, tila mas bumibigat ang hangin sa paligid.
Ang mga puno ay parang yumuyuko habang dumadaan siya at kahit ang ibang engkanto ay bahagyang yumuyuko rin ng ulo. Parang hari o mas mataas pa roon. Huminto siya ilang hakbang lang ang layo sa akin. At kahit napakalaki niya, hindi nakakatakot ang mukha niya sa unang tingin. Sa totoo lang, sobrang gwapo niya rin tulad ng ibang engkanto. Pero ang mga mata niya, parang wala iyong kahit anong awa. Purong kapangyarihan lang. Tingnan mo kung gaano ka na lumaki. Mababa niyang sabi habang nakatitig sa akin. Napaatras ako ng bahagya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kilala niya ako. Tahimik lang si Kaelen sa harap ko, pero ramdam kong handa siyang harangin ako anumang oras. Hindi ninyo siya maaaring kunin. Malamig niyang sabi. Bahagyang ngumiti ang nilalang. At ikaw ang magsasabi niyan sa akin? Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Kasabay noon, nagsimulang lumiwanag ang marka sa leg ko. Napahawak ako agad doon habang napapangiwi sa sakit. At sa isang iglap, may mga alaala na namang sumabog sa isip ko. Isang babae ang nakita ko. Napakaganda niya. Mahaba ang itim niyang buhok at may mga matang halos kapareho ng sakin. Umiiyak siya habang yakap-yakap ang isang sanggol. Ako. At sa harapan niya, nakatayo ang parehong nilalang na nasa harapan ko ngayon. Galit na galit ito. Hindi sila pwedeng dalhin sa mundo ng tao. Sigaw nito. Patatayin ninyo siya rito. Umiyak na sigaw ng babae. Kasunod noon, nakita kong bumukas ang portal at may isang lalaking tao na mabilis tumakbo habang karga ang sanggol. Mabilis akong napamulat. Napahinga ako ng malalim habang nanginginig. Napangsin iyon ng nilalang. Tila nagsisimula mo ng maalala. Sino ka? Mahina akong tanong. Tahimik muna siya bago sumagot. Ako ang hari ng kaharian ng engkanto. Parang nanlamig yalo ang buong katawan ko. At ikaw? Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Ay anak ng aking kapatid. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko parang nawawala ako sa sarili kong katawan habang pinoproseso ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na may dugo akong engkanto o ang malamang buong buhay ko pala ay may tinatagong sikreto tungkol sa pagkatao ko. Biglang humakbang si Kaelen sa harap ko. Hindi siya sasama sa inyo. Wala kang karapatang magdesisyon para sa kanya. Ayaw niyang bumalik. Napatingin ang hari sa akin at doon ko muling naramdaman ang kakaibang paghila sa loob ng dibdib ko. Talaga ba? Mahinahong niyang tanong. Biglang tumibok ng malakas ang marka sa leeg ko. Kasabay noon, naramdaman kong parang may kung anong bumubulong sa isip ko. Mainit, pamilyar, at sobrang lungkot. Hindi ko na malayang may luha na pala akong tumulo. Dahil habang nakatingin ako sa portal, may bahagi sa puso kong gustong maniwalang totoo ang lahat ng iyon. Na baka nga may bahagi ako roon na iwan. Na baka kaya ako laging parang may kulang sa buong buhay ko ay dahil hindi talaga ako ganap na tao. Biglang humakbang si Kaelen sa harap ko. Hindi ka makikinig sa kanila. Tahimik akong napatitig sa kanya at sa mga mata niya, nakita ko ang desperasyon. Kapag sumama ka roon, hindi ka na makakabalik. Pero bakit parang napalunok ako? Parang may humihila talaga sa akin. Dahan-dahang ipinikit ni Kaelen ang mga mata niya. At iyon ang kinakakatakot ko. Tahimik ang buong paligid habang nakatingin lang sa amin ng mga engkanto. Maya-maya, nagsalita ulit ang hari. Hindi namin siyang ikukulong. Kasalanan ninyo kung bakit siya nawalan ng normal na buhay. Hindi siya kailanman naging normal. Biglang tahimik si Kaelen at sa katahimikang iyon, parang lalo akong nasaktan. Dahil alam kong totoo yun. Mula pagkabata, lagi akong nakakaramdam ng kakaiba. Lagi akong nananaginip ng mga kagubatan kahit hindi pa ako nakakapunda roon noon. Minsan nakakarinig ako ng bulong sa hangin at palagi kong nararamdaman na parang may kulang sa akin. Hindi ko lang inisip noon na may dahilan pala ang lahat. Biglang simulang lumilim ang paligid. Kasabay noon, ang pagliwanag lalo ng portal. Napatingin ang hari kay Kaelen. Pinili mong ipagtanggol siya laban sa sarili mong kaharian. Tahimik lang si Kaelen
At handa mo bang tanggapin ang kaparusahan? Biglang kinabahan ako. Ano bang ibig niyang sabihin? Hindi sumagot si Kaelen, pero maya-maya, nagsimulang lumitaw ang parehong gintong marka mula sa leeg niya pababa sa buong braso. At doon ko unang naramdaman na may mali. Parang humihina siya. Napaatras siya ng bahagya habang napapangiwi sa sakit. Kaelen! Mabilis kong sabi habang hinahawakan siya. Mabigat ang paghinga niya ngayon. At habang nakatingin ako sa kanya, unti-unting naglalaho ang gintong liwanag sa mga mata niya. Parang may kumukuha ng buhay niya. Pinaparusahan ka nila, nanginginig kong bulong. Bahagyang ngumiti siya, kahit halatang nasasaktan. Sulit naman. Tumigil ka nga! Hindi ko mapigilang magsigaw. At sa unang pagkakataon, napatingin ng seryoso ang hari ng mga engkanto. Kapag nanatingili siya sa mundo ng tao, malamig niyang sabi, unti-unti siyang mawawala. Nanlamig ang buong katawan ko. At habang hawak ko si Kaelen na unti-unting nangihina sa harap ko, doon ko unang naramdaman ang tunay na bigat ng pagpili. Dahil ngayon, hindi na lang buhay ko ang nakataya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaluhod sa gitna ng gubat habang hawak si Kaelen. Pakiramdam ko huminto ang buong mundo nang makita kong unti-unting nawawala ang liwanag sa mga mata niya. Kahit pilit siyang numiti para pakalmahin ako, ramdam kong hirap na siya. At ang pinakamasakit, alam kong ako ang dahilan. Tahimik na nakatingin sa amin ang hari ng mga engkanto habang umiihip ang malamig na hangin sa paligid. Ang portal sa likod niya ay patuloy na nagliliwanag na tila naghihintay lamang sa magiging desisyon ko. Hindi mo kailangang matakot, sabi ng hari. Kapag bumalik ka sa kaharian, matatapos ang paghihirap niya. Kasalanan ninyo ito, galit kong sabi habang nakatingin sa kanya. Hindi siya natinag. Hindi namin siyang pinilit na ipagkanalo ang sarili niyang lahi. Napayuko ako habang mahigpit kong hawak si Kaelen. Naalala ko lahat. Kung paano niya ako unang iligtas, kung paano niya ako paulit-ulit na pinrotektahan kahit alam niyang mapaparusahan siya. At habang nakatingin ako sa kanya, doon ko tuluyang naiintindihan kung bakit iba siya sa lahat ng engkantong nakita ko. Dahil sa kabila ng pagiging nilalang niya, siya lang ang totoong nagmalasakit sa akin. Makinig ka sa akin, mahina niyang sabi habang hirap huminga. Kapag sumama ka sa kamila, hindi ka na makakabalik. Pero mamamatay ka naman kapag hindi ko ginawa, nanginginig akong sagot. Tahimik siya. At sa katahimikang iyon, alam kong totoo. Biglang sumakit ng matindi ang marka sa leeg ko. Napahawak ako roon habang may mga alaala na namang bumuhos sa isip ko. Nakita ko ang tunay kong ina. Isa siyang engkanto, pero hindi siya katulad mang iba. Malungkot ang mga mata niya habang yakap niya ako bilang sanggol. At sa harapan niya, nakatayo si Kaelen. Mas bata siya noon, pero siya pa rin iyon. Hindi siya magiging ligtas dito, sabi ng ina ko habang umiiyak. At sa mundo ng tao, mas may pag-asa siya roon. Kasunod noon, nakita kong si Kaelen mismo ang nagdala sa akin palabas ng portal noong sanggol pa ako. Bigla akong napamulat habang mabilis ang paghinga ko. Napatingin ako agad sa kanya. Ikaw! Bulon ko. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. At doon ko tuluyang naiintindihan kung bakit iba siya sa lahat ng engkantong nakita ko. Dahil sa kabila ng pagiging nilalang niya, siya lang ang totoong nagmalasakit sa akin. Napaluha ako nang hindi ko namamalayan. Biglang lumakas ang hangin sa paligid habang unti-unting nagdidilim ang portal. Hindi na kami maghihintay ng matagal, malamig na sabi ng hari. Napatingin ako sa kaharian sa loob ng portal. Napakaganda nito. Parang may bahagi ng kaluluwa kong gustong bumalik doon.
Pero habang nakatingin ako roon, naalala ko rin ang mundo ng tao. Ang simpleng buhay, ang mga normal na araw, at higit sa lahat, ang sarili kong pagpili. Unti-unti akong tumayo habang hawak pa rin si Kailen. At sa unang pagkakataon simula nang nangyari ang lahat, diretso kong hinarap ang hari ng mga engkanto. Hindi ako ayaw na maging bihag. Tahimik ang buong paligid. Hindi namin balak na bihagin ka. Pero gusto ninyong akuin ko ang buhay na hindi naman pinili. Hindi sumagot ang hari. Huminga ako ng malalim kahit naninginig. May dugo man akong engkanto, lumaki pa rin akong tao at gusto kong ako mismo ang mamili kung saan ako nababagay. Biglang lumakas ang marka sa leg ko. Kasabay noon, nagsimulang umikot ang hangin sa paligid namin. Napansin kong nagulat ang ibang engkanto habang nakatingin sa akin. At Talia ang unang nagsalita. Namamanahan niya ang kapangyarihan ng ina niya. Napatingin ang hari sa akin ng seryoso. At sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Hanggang sa biglang tumayo ng maayos si Kailen habang hirap na hirap. "Huwag mo siyang pilitin," sabi niya habang nakatingin sa hari. "Kung gusto mong bumalik ang respeto ng kaharian sa inyo, hayaan ninyo siyang pumili." Tahimik ang buong kagubatan. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin ang hari sa akin. "Kung pipiliin mo ang mundo ng tao," sabi niya, "mananatili kang kalahati. Hindi ka kailanman magiging ganap na mortal." Handa akong tanggapin yon. At si Kailen? Napatingin ako agad sa kanya. Dahil habang tumatagal, lalo siyang naglalaho. Parang unti-unting kinakain ang gintong liwanag sa mga mata niya. Napaluha ako agad. Ano bang kailangan para mabuhay siya? Tahimik ang hari bago sumagot. May isang paraan. Lahat kami napatingin sa kanya. Kailangan niyang isuko ang pagiging ganap na engkanto. Namlamig ako. Napatingin ako agad sa Kailen at nakita kong alam na pala niya iyon noon pa. "Hindi," mabilis kong sabi. "Hindi pwede." Pero ngumiti lang siya. Yung parehong malungkot na ngiti na una kong nakita sa kanya. Matagal ko nang napagdesisyonan. "Kailen, mas pipiliin kong mabuhay kasama ka bilang ordinaryong nilalang kaysa manatili roon habang nawawala ka sa akin." Hindi ko napigilang umiyak. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong umiinit ang marka sa leeg ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lungkot. Tahimik na pinagmamasdan kami ng hari. Pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod siya. "Kung iyon ang desisyon ninyo, wala na kaming magagawa." Unti-unting simulang magsara ang portal. Kasabay noon, nagsimulang mawala ang mga engkanto sa paligid. Isa-isa silang naglaho sa dilim ng kagubatan hanggang sina Atelia at ang hari na lamang ang natira. Bago tuluyang magsara ang portal, napatingin si Atelia sa akin. "At kung ano man ang mangyari, bahagi ka pa rin ng amin." Pagkatapos noon, tuluyan ang nagsara ang portal. Biglang bumalik ang normal na tunog ng gabi. Mga kuligik, hangin, tahimik na gubat. At sa unang pagkakataon matapos ng napakaraming gabi, wala nang tunog ng tambol mula sa malayong gubat. Napahawak ako agad sa Kailen nang manghina siya. Pero halip na tuluyang maglaho, unti-unti lamang nawala ang gintong liwanag sa mga mata niya hanggang sa maging normal iyon. Parang tao. Tahimik siyang napangiti habang nakatingin sa akin. "Tapos na ba?" Mahina akong sagot. "Hindi pa siguro, pero malaya ka na." Lumipas ang mga buwan matapos noon. Hindi na muling bumukas ang portal sa gubat. Unti-unti ring nawala ang marka sa leeg ko hanggang sa halos hindi na iyon makita. At si Kailen,
Natuto siyang mamuhay bilang tao. Hindi madali sa umpisa. Marami siyang hindi alam tungkol sa normal na buhay. Pero unti-unti niya iyong natutunan. Tahimik kaming namuhay sa baryo habang inayos ko ang lumang bahay ni Lola. At kahit naging normal na ulit ang lahat, may mga gabi pa ring nagigising ako dahil sa mahinang tunog ng tambol mula sa malayong gubat. Mahina. Halos hindi marinig, pero sapat para maalala ko ang sikretong piyesta sa ilalim ng buwan at ang mundong minsang muntik nang bumihag sa akin habang buhay.